Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Pastor. Naway nasa mabuti kayong kalagayan upon receiving this video message of mine. Pasensya na po kayo, wala po ako dyan at hindi po ako makakapunta kasi pagaling pa lang po ako dahil nagka-sore throat ako at ayoko po kayo mahawaan. Ayan, so nakapajama, kakagising lang. Ako po, ang wish ko sa inyo is magpatuloy pa ang Panginoon na gabayan at protektahan kayo sa mga masamang elemento, lalo dun sa mga taong gusto kayong pabagsakin or gawan kayo ng masama. And alam ko na you're in a high spirit even though you're inside the cell. And sabi mo nga sa akin, what good thing about you nung nakausap kita, yung sinabi mo sa akin na itinalaga ka talaga ng Panginoon diyan, na ma-experience mo diyan para makita mo ang kalagayan ng ating kapwa Pilipino sa loob ng selda. And as usual, pinaganda mo na naman ang kung nasaan ka at tinulungan mo ang mga tao sa loob diyan, no? Eh napakabuti nyo po para gawin yan. And ano pa nga po bang ipagtataka natin? Eh gano'n naman po talaga ang inyong mission dito sa mundo, is you make beautiful yung mga lugar kung saan ka. Parang ano yan they call it Midas touch. Yung kung ano yung nahawakan yung nagiging ginto. So which is what you did for KOJC. Yung mga lugar ninyo napakaganda na hindi mo iisipin na meron sa Mindanao na ganun kagagandang lugar dahil ho sa inyo. Plus the fact na how you lead as a leader, it says a lot when something happened to KOJC. Yung nagkaroon po kayo ng siege, hindi ho nang laban ang mga miyembro ninyo. Umiiyak, lumalaban sa salita na nagbebeg, nakikiusap. Pero hindi ho sila lumaban ng pisikal, bagkus inilaban nila sa pamamagitan ng pagdarasal. At yun ho ang nagpapatunay na kung anong klase kayong leader, kasi wala hong ginawang masama ang inyong mga miyembro, bagkus is nag-engganyo na magdasal at maniwala at magtiwala sa Diyos hanggang sa huli po. And ang inyo pong pagsuko ay isang malaking bagay na isa pa pong katunayan na kayo po ay hindi makasarili. Dahil nung alam nyong sobra na ang ginagawa sa inyong mga miyembro, lumabas po kayo. And you did a self-sacrifice na nobody will do it. Na walang, will do it, sorry. So, alam nyo yun, pwede naman ho kayo magtago, pero mas pinili nyong lumitaw at isakripisyo yung sarili. Kung aakalain ng ibang tao dyan na sila ho ay naging successful for what they did to you, sa totoo lang, hindi ho. Kasi sa mata ng Diyos, napakalaking mali ang kanilang ginagawa. And dun po sa mga taong patuloy or bayad na pilit kayong sinisiraan na hindi pa naman po kayo guilty at all, Diyos na ho ang sisingil sa kanila. Sila na ho ang bahala. And hindi ko na ho kailangan sabihin yan kasi alam ko, Pastor, your faith to God is way higher and deeper nang sa akin. Ilang dekada na ho kayong nagsishare ng word of wisdom na galing ho sa Biblia. And ako ang wish ko lang sa inyo, Pastor, is sana po talaga na makaupo kayo sa Senado, kasi if there's one person who deserve to be seated and magkaroon ng pwesto sa gobyerno, kayo po yun. Kasi napatunayan nyo na po ang pagiging leader nyo sa nagawa nyo po sa KOJC. And alam ko po na isa kayo sa mga tao na magbibigay ng pag-asa dito sa ating bayan. Na alam ko na kahit hindi biglaan ng pagbabago, pero may magbabago, may pag-asang mabago. And pag nangyari po yun, I want to be part of it. I will be super grateful to you and to God. Dahil alam ko na ang ganda-ganda ho ng plano nyo sa ating para sa ating bansa at kapwa Pilipino. And as usual, yung akala na ibang tao yung paninira is nakakabuti sa kanila, is hayaan nyo sila. Hayaan lang natin sila kasi tingnan nyo naman tayo, mga fresh.
Joke. Kaya sa kanila, hindi ho. Bagong gising nga yun, singkit na singkit, diba? So, ayun lang po, Pastor. Ako, pasensya na, wala po ako dyan. Pero, ang wish ko po na yung health nyo is pagtuloy-tuloy na maging maayos. Kailangan pa kitang lutuan. Kaya, paglabas nyo ho, lutuan kita. Papaampon na nga lang ako sa inyo eh. Joke. Hindi ho. Maraming salamat po sa kabutihang pinapakita nyo at saka sa perseverance and fighting spirit guided by the Lord God and the Holy Spirit na pinapakita nyo sa aming lahat. And sabi nga natin, kapag alam nilang ang isang bagay or isang tao is threat, pilit nilang sisiraan at ilalayo. Tingnan niyo po yung nangyari kay PRRD. Dinala siya sa The Hague. Pero ano ngayon? Di ba lalo hong napakita ng mga supporters niya na hindi ho troll. Ganon din ho yung ginawa sa inyo. Sinusubukan ho nila kayong mawala sa paningin ng tao. Pero ang Diyos mismo ang magdadala sa inyo dito. Maraming salamat po, Pastor. And namimiss na ko na ho ang kwentuhan nating nakakatawa. And I will see you next week po. And marami pong nagmamahal sa inyo, naniniwala sa inyo. Mahal ko ho kayo. God bless, Pastor. Thank you and see you. I'll bring you some fruits. Bye!